Ano ang gagawin mo kung isang araw malalaman mo na meron na palang ibang nagmamay-ari sa puso at pagmamahal ng taong pinakamamahal mo? Ikaw ba ay makikipag-away, mag-eeskandalo, o magpaparaya? O sasabihin mong ihatid pa kita? O 'di ba, grabe? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Alam ko na lahat naman siguro tayo, when we have a relationship, nai-imagine na natin kung paano kaya kung dumating yung araw na malalaman natin, madidiscover natin na may iba yung mahal natin. Eto ang gagawin natin. May mga ganun tayong scenario sa utak natin. I don't know if ako lang ba o kayo din ganyan. Ano bang scenario ang nasa utak ninyo na maghihiganti, parang ganun? Ay nako, atin pong umpisahan ang ating tampok na kwento for today's video na alam kong ikaka-excite ninyong lahat. Kaya eto na ang ating Dear Mama Mia. Maraming pwedeng magbago sa isang iglap. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Pero, kung may isang bagay man tayong pwedeng kapitan, yun ay ang pagmamahal na ating nakagisnan. Dear Mama Mia, may mga umagang hindi mo gugustuhing dumating. Hindi dahil pagod ka na, hindi dahil tinatamad kang bumangon, kundi dahil alam mong kapag sumikat ang araw na yun, may bahagi ng buhay mo na tuluyan ng natapos. Ako si Marco, isa akong ordinaryong lalaki na lumaki sa paniniwalang kapag minahal mo ng totoo ang isang tao, sapat na yun para manatili siya sa tabi mo habang buhay. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na ako. Tahimik ang buong apartment. Tanging lagitik ng lumang electric fan ang maririnig mo sa paligid. Humiga muna ako habang nakatitig lang sa kisame. Hindi ko alam kung ilang minuto akong ganon. O baka nga oras na. Wala na rin namang saysay ang pagbibilang. Mula sa kabilang kwarto, naririnig ko ang mahinang pagbukas ng aparador. Kasunod noon, ang tunog ng zipper ng maleta. Huminga ako ng malalim. Ngayong araw na. Yun lang ang naibulong ko. Tumayo ako at nagtimpla ng kape. 2 tasa, gaya ng nakasanayan naming gawin sa loob ng halos 8 taon. Habang umaakyat ang usok mula sa tasa, napansin kong nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil yun na ang huling umagang magkasama kaming gigising. Lumabas siya mula sa silid, si Aya. Suot niya ang puting oversized shirt na minsan kong neregalo nung ikalimang anniversary namin. Nakakapusod ang buhok niya, namumugto ang mga mata niya. Mukhang katulad ko, magdamag din siyang hindi natulog. Nagkatinginan kaming dalawa. Pareho kaming walang masabi. Nagtimpla na ako ng kape para sa atin. Mahina akong sabi. Ngumiti siya, yung ngiting pilit. Yung ngiting maraming gustong sabihin pero wala ng lakas para iyon ay gawin. Salamat. Umupo siya sa harap ko. Tahimik. Para kaming 2 estrangherong nagkataong nagsalo sa iisang mesa. Hindi katulad noon na kahit simpleng almusal ay nauuwi sa asaran. Sa plano kung saan kami mamamasyal. Sa pangarap naming bahay, sa magiging pangalan ng mga anak namin. Ngayon, pati pagtitig sa isa't isa ay parang masakit na. Anong oras ang biyahe mo?
Tanong ko. 10:00. Tumango ako. Sasamahan pa rin kita. Bigla siyang napayuko. Marco, wag. Wag mo na akong pigilan. Hindi naman kita pipigilan, Aya. Napaluha siya. Alam mo, mas lalo mo lang akong pinahihirapan eh. Napangiti ako. Hindi. Pinapadali ko lang ang pag-alis mo. Pagkatapos noon ay katahimikan na naman. May mga katahimikan na totoong mas maingay pa kesa sa sigawan. Eto yun, yung nakakabinging katahimikan. Maya-maya ay tumayo siya. Pwede bang ako na lang ang bumiyahe? Umiling ako. Hindi, ihahatid kita. Hindi na siya sumagot. Alam niyang kapag napagdesisyonan ko na, mahirap nang baguhin yun ng kahit na sino. Pagkatapos naming mag-almusal, isa-isa naming tiniklop ang natitira niyang mga damit at gamit. Nakakatawa. Ang dating apartment na punong-puno ng mga pangarap, ngayon ay puro bakanting espasyo na lang ang natitira. May nakita akong maliit na stuffed bear sa ilalim ng kama. Napangiti ako. Naalala mo? Kinuha niya yun. Napatawa siya habang umiiyak. Eto yung napanalunan mo sa perya. Alam mo bang 17 beses akong tumira nun? Tapos galit na galit ka kasi ayaw bumagsak. Napatawa na rin ako. Oo nga. Pero sabi ko nun, sabi mo, sabay naming sinabi, kahit ilang beses akong pumalya, hindi kita susukuan. Pareho kaming natahimik. Ang mga salitang dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay parang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa aming dibdib. Bandang 9:00 ay dumating na yung taxi. Ako ang nagbuhat ng mga maleta. Ako ang nagsara ng pinto. Ako rin ang huling tumingin sa apartment na minsan naming tinawag na tahanan. Habang umaandar ang sasakyan, walang nagsasalita sa aming dalawa. Nanonood lang kami ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay na aming nadadaanan. May batang tumatawa sa bangketa. May mag-asawang magkahawak kamay. May mga matatandang nagdidilig ng mga halaman. Lahat sila parang normal na araw lang. Samantalang ang mundo naming dalawa ni Aya, parang unti-unting gumuho. Bigla siyang nagsalita. Galit ka ba? Napangiti ako habang nakatingin sa bintana. Galit ako ng matagal. Pero napagod din ako sa galit na yon. Tapos naisip ko, hindi naman kita pwedeng pilitin na mahalin ako. Napahikbi siya. Sorry. Hindi ko sinagot ang pagsusorry niya. Hindi dahil wala akong narinig, kundi dahil wala ng salitang makakapagpagaan sa bigat ng sandaling yon. Pagdating namin sa terminal ay bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikisabay ang langit. Inilabas ko ang mga maleta. Tinulungan ko siyang buhatin pati yung backpack niya. Habang naglalakad kami papasok ng terminal, bawat hakbang ay parang may katumbas na alaala. At doon, Mama Mia, unti-unti ko nang tinatanggap. Hindi lahat ng taong minahal mo ay magiging kasama mo hanggang dulo. Huminto siya sa harap ng waiting area. Nakahilera na ang mga pasaherong paalis. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag niya. Hindi siya makatingin sa akin. Marco? Pwede ba kitang yakapin? Hindi ako sumagot.
Lumapit lang ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi para pigilan siyang umalis, kundi para iparamdam sa kanya na kahit eto na ang katapusan ng kwento naming dalawa, hindi ko pagsisisihang minahal ko siya. Ramdam ko ang pag-iyak niya sa balikat ko. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. At paulit-ulit ko ring sinasabi sa isip ko, hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil lang hindi na ako ang pinipili ng puso mo. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang konduktor. Ma'am, sakay na po kayo. Aalis na po tayo. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Namumula ang mga mata niya. Aalis na ako. Tumango ako. Sige, mag-iingat ka. Sa kwento namin, siya ang umalis, Mama Mia. Pero ako ang unang lumabas nung terminal. Pero bakit kahit ako ang unang naglakad palayo, pakiramdam ko ako ang naiwan? Habang paakyat siya ng bus, hindi man lang siya lumingon. Siguro dahil alam niyang kapag ginawa niya yun, baka pareho kaming hindi makaalis. Unti-unting umandar ang bus. Nakatayo lang ako sa ilalim ng ulan. Hindi ko namamalayang basang-basa na pala ako. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang bus sa paningin ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang 8 taon, wala na akong taong uuwian. Hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Pero isang bagay lang ang sigurado. Ang pinakamahirap pala sa pagmamahal, hindi yung iwan ka, kundi ang umiti habang ikaw mismo ang naghahatid sa taong mahal mo papunta sa buhay na wala ka. Sabi nila, walang relasyong basta na lang nasisira. Hindi daw yun parang baso na kapag bigla na lang nalaglag sa sahig, mababasag. Mas kahawig raw yun ng salamin na araw-araw tinatamaan ng maliliit na bitak. Yung halos hindi mo mapapansin. Hanggang isang araw, sapat na ang isang mahinang tapik para tuluyan itong mabasag. Habang papalayo ang bus na sinasakyan ni Aya, nananatili akong nakatayo sa terminal. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Hanggang sa may matandang lalaki ang lumapit sa akin. Anak, kanina pa umalis yung bus. Basang-basa ka na, oh. Napakurap ako. Parang nun lang ako bumalik sa realidad, Mama Mia. Nginitian ko yung matanda ng pilit. Oo nga po eh. Pero parang may naiwan pa po, sabi ko. Hindi na siya nagsalita. Tinapik lang niya ako sa balikat bago siya tuluyang naglakad palayo sa akin. At tama siya. Hindi lang si Aya ang umalis. Parang isinama na rin niya yung bersyon ng sarili ko na marunong mangarap noon. Pag-uwi ko sa apartment na nererentahan namin, agad akong sinalubong ng katahimikan. Hindi yung simpleng tahimik, kundi yung katahimikang halos wala na talagang kahit na anong tunog. Wala na ang tsinelas niyang laging nakaharang sa pintuan. Wala na ang pabango niyang bumabati sa akin tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Wala na rin ang boses niyang sumisigaw mula sa kusina. Marco, tikman mo nga kung maalat. Napangiti ako. Kasabay noon ang paghapdi ng dibdib ko. Doon ko unang napagtanto. Ang pinakamasakit na paghihiwalay ay hindi ang mismong araw ng pag-alis, kundi ang mga araw pagkatapos nun. Yung paulit-ulit kang pinapaalalahanan ng bawat sulok ng bahay na minsan kang naging masaya dun kasama siya.
Naglinis ako, Mama Mia. Hindi dahil gusto ko, kundi wala akong ibang magawa para malibang naman ng utak ko. Habang inaayos ko ang mga gamit, may nahulog na lumang kahon mula sa ibabaw ng cabinet. Pamilyar yun. Alam ko kung ano yun. Box yun ng mga ala-ala namin. Dahan-dahan ko yung binuksan na para bang babasagin. Nandun nakita ko ang mga lumang resibo ng mga pinagbibili namin para sa bahay. Mga litrato, mga birthday cards na binibigay namin sa isa't isa. At isang maliit na notebook na kulay asul. Napatigil ako. Kilalang kilala ko ang notebook na yon. Diary yon ni Aya. Nung una pa lang naming pagsasama, mahilig na talaga siyang magsulat. Kapag masaya siya, nagsusulat siya. Kapag malungkot siya, nagsusulat din siya. Sabi niya, yun daw ang paraan para matahimik ang utak niya. At hindi ko kailanman binasa yun. Dahil naniniwala ako na kahit gaano pa kayo kalapit sa isa't isa, may mga bagay na nararapat pa ring manatiling pribado. Pero ngayon, naiwan niya. At sa unang pagkakataon, naisip kong buksan yun at basahin ang nilalaman ng diary na yon. Huminto ang kamay ko. Hindi to tama. Bulong ko sa aking sarili. Isinara ko ulit ang diary. Kung may gusto siyang sabihin, sana sinabi na niya. Ayokong malaman ng katotohanan sa paraang hindi niya pinili. Kinabukasan, Mama Mia, pumasok pa rin ako sa trabaho. Isa nga pala akong site engineer sa isang construction company. Nung dati, si Aya ang unang nagte-text tuwing umaga. Kumain ka ba bago ka umalis? Ingat ka ha. Mahal kita. Ngayon, wala na. Tahimik na ang cellphone ko. Uy Marco, lumapit ang kaibigan kong si Dennis. Okay ka lang ba? Oo. Sinuliapan niya ako. Talaga? Bakit parang hindi ka okay? Bakit parang 5 gabi ka na yatang hindi natutulog sa laki ng eye bags mo? Napabuntong hininga ako. Umalis na si Aya. Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Teka, akala ko ba inaayos niyo na kung anumang problema ninyong dalawa? Ngumiti ako. Akala ko rin eh. Hindi na siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ko. Minsan, hindi mo naman kailangan ng payo. Ang kailangan mo lang ay isang taong handang manahimik kasama mo. Isang taong tahimik lang sa gilid. Habang nasa lunch break kami, bigla niyang tinanong, Marco, pwede ba akong maging prangka sa'yo? Tingin mo ba kung sasabihin kong hindi, mapipigilan kita sa pagsasalita mo? Natawa siya. Hindi din. Sa tingin mo ba, masaya si Aya sa'yo nitong mga huling taon? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ko agad nasagot yung sinabi ni Dennis. Masaya ba siya? Nung una, oo, sigurado ako. Pero nitong mga huling taon, unti-unti kong napansin ang pagbabago. Hindi na siya mahilig magkwento. Hindi na siya sabik umuwi. Madalas na siyang nakatulala. Kapag nagtatanong ako noon kung anong problema, ang lagi niyang sinasagot sa akin ay pagod lang daw siya, Mama Mia. At naniwala naman ako. Hindi dahil sigurado ako na yun ang totoo, kundi dahil yun ang gusto kong paniwalaan.
3 taon bago ang pag-alis ni Aya sa buhay ko, nagplano pa kaming bumili ng bahay. Halos 2 taon kaming nag-ipon. Lahat ng overtime ko, lahat ng bonus niya, lahat yun inilaan namin sa dream house naming dalawa. Isang Sabado nga, dinala ko siya sa subdivision. Anong tingin mo? Ngumiti siya. Maganda. Pero kakaiba ang ngiti niya. Parang may kulang. Akala ko hindi niya lang gusto yon. Ang hindi ko alam na hindi na pala bahay ang gusto niyang puntahan, kundi ibang buhay na pala, Mama Mia. Makalipas ang ilang buwan noon, nagsimula siyang umuwi ng gabi. May project, may meeting, may seminar eh. Lahat ng dahilan niya pinaniwalaan ko. Hindi dahil wala akong nararamdamang kakaibang kutob, kundi dahil ayokong lumaki yung issue. Ayokong higpitan siya. Ayokong maging seloso. Ayokong maramdaman niyang nakakulong siya sa piling ko. Akala ko kasi, Mama Mia, kapag binigyan mo ng kalayaan ang taong mahal mo, mas pipiliin kanyang balikan. Hindi ko alam na minsan, sa kalayaang binibigay mo, dun pala niya matatagpuan ang buhay na mas mamahalin niya. Ang buhay na hindi kakasama. Isang gabi noon habang naghahapunan kami ay bigla niyang sinabi, "Marco, masaya ka ba?" Napangiti ako. Siyempre naman, ikaw ang kasama ko, bakit naman ako hindi sasaya? Tumango siya pero hindi siya ngumiti. Dapat nun pa lang, nagtanong na ako eh. Dapat nakinig ako sa katahimikan niya. Dahil may mga taong hindi marunong magsabi ng hindi na ako masaya. Kaya naman ipinagpakita na lang nila yun sa paraan ng paglayo. At ako, abala akong kumbinsin ang sarili kong maayos pa ang lahat sa aming dalawa. Bandang 5:00 ng hapon, pauwi na ako noon nang mag-vibrate ang cellphone ko. Hindi kilalang numero ang tumatawag pero sinagot ko. "Hello? Ikaw ba si Marco?" "Opo." Tahimik ang kabilang linya, pagkatapos ay ang mahinang buntong hininga. "Ako ang nanay ni Aya." Bigla akong napatigil sa paglalakad. Maniwala kayo't sa hindi, sa 8 taon naming dalawa ni Aya, never niya akong pinakilala sa mga magulang niya. Ang sabi niya, Mama Mia, kinamumuhian niya raw ang mga magulang niya. Ang alam ko, meron siyang hindi kanais-nais na kabataan. Ang kanyang kabataan ay isang grupo ng mga memorya na ayaw na raw niyang balikan. Pero kalaunan na ikwento naman niya yun sa akin. Hindi ko na lang ikukwento dito sa inyong programa dahil masyado yung maselan, Mama Mia. At wala naman akong karapatan para isiwalat sa buong mundo ang kwento ng kabataan niya. Kaya nagulat ako kung bakit tumatawag ngayon sa akin ang nanay niya. "Magandang hapon po. Pwede ba kitang makausap?" "Kailan po?" "Bukas sana kung libre ka. May mga bagay lang akong kailangang malaman." Nanlamig ang buo kong katawan. "Ano po yun?" Nahimik siya sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo ay mahina niyang sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig ko. "Hindi ang buong katotohanan ang sinabi sa iyo ng anak ko." At bago pa ako makapagtanong ay pinatay na niya yung tawag. Napatitig ako sa cellphone ko. May ibinigay siya sa aking address via text kung saan kami magkikita. Pero hindi doon nakafocus ang utak ko, kundi paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Hindi buong katotohanan.
Kung ganun, ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni Aya? At bakit ngayon, nanay niya ang gustong magsabi sa akin ng totoo? May mga tawag na kaya mong baliwalain. May mga mensahe na pwede mong ipagpabukas. Pero ang tawag ng isang inang nagsabing hindi buong katotohanan ang sinabi sa iyo ng anak ko ay hindi kabilang doon. Magdamag akong hindi nakatulog, Mama Mia. Paulit-ulit kong inaalala ang huling pag-uusap namin ni Aya. Wala ba talaga akong napansin? O sadya ko lang piniling wag makita ang mga senyales? Kinabukasan, 10:10 pa lang ng umaga ay nasa isang maliit na cafe na ako. Sa tapat ng lumang simbahan kung saan itinext sa akin ng mama ni Aya ang address na yon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang nanay ni Aya. Hindi ko siya kilala. Pero dahil maputi ang buhok niya, dahil may mga guhit na ang kanyang muka, at nakatingin siya sa banda ko, ay nasigurado kong siya nga ang nanay ni Aya. Pareho sila ng mga mata. Pasensya ka na, Marco. Ako ang tumayo para hilahin ang upuan niya. Ako nga po ang humihingi ng pasensya sa inyo. Hindi. Dapat noon pa kita kinausap. Tahimik kaming pareho abang inilalapag ng waiter ang mga kape namin. Ako ang unang nagsalita. Sabi niyo po, hindi buong katotohanan ang sinabi ni Aya. Napapikit siya. Pagdilat niya ay punong-puno ng nangingilid na luha ang kaniyang mga mata. May iba nga siyang mahal. Parang muling bumaon ang kutsilyong matagal nang pilit hinuhugot sa dibdib ko. Pero tumangulang ako. Alam ko na po yun. Sinabi na po niya. Hindi. Hindi mo alam ang lahat. Humigop muna siya ng tubig at kape bago nagpatuloy. 6 na buwan bago siya umalis. Nalaman niyang buntis siya. Nanigas ang buong katawan ko, Mama Mia. Ano po? Buntis siya? Parang huminto ang oras. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita at halos hindi ako makagalaw. Pero wala naman kaming napahinto ako. Bigla akong naalala, 7 buwan bago siya umalis. May isang gabing pareho kaming umiiyak sa sobrang saya. Dahil sinabi naming handa na kaming bumuo ng pamilya. Kasi nga, sakto naman noon na na-promote siya sa trabaho at ako din ay nabigyan ng malaki-laking increase. Yun pala, may nabuo nga. Kasi Mama Mia, dati-rati naman ay gumagamit kami ni Aya ng proteksyon. Dahil nagkausap kami at nagkasundo kami na hindi kami magdadala ng panibagong buhay dito sa mundo. Nang hindi namin masyadong pinag-iisipan at pinaghandaan. Yun na pala yun. May nabuo pala. Pero po, hindi naman po malaki ang tiyan niya nung umalis siya eh. Hindi agad sumagot ang nanay ni Aya. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ng tasa ng kanyang kape. Nakunan siya, Marco. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha sa mga mata ko. Paano ko hindi nalaman na nagbuntis at nakunan ang babaeng kasama ko araw-araw? 2 buwan niyang itinago sa'yo. Dahil ayaw ka raw niyang gambalain. Ang gusto sana niya ay maging sorpresa yun pagdating ng birthday mo. Napahawak ako sa noo ko, Mama Mia. Oo nga pala. 3 months ago, nag-celebrate ako ng 30th birthday ko.
Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na muntik na pala akong maging ama o ang katotohanang hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong damayan siya sa isa sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay niya. Nung nalaman niya pong buntis siya, nasan daw po ako? Bakit hindi niya inamin sa akin? 3 araw ka raw na nasa Cebu para sa isang project? Naalala ko. Oo nga. Paulit-ulit akong tumatawag noon pero lagi niyang sinasabing okay lang siya. Pagod lang daw. Hindi ko alam na habang nagtatanong ako kung kumain na ba siya, nasa ospital na pala siya. Mag-isang nagpapa-check up dahil nga magkakaroon na kami ng anak. At nung nakunan din pala siya, Mama Mia, ay nasa isang site din ako at 1 linggong hindi nakauwi dahil sa problema sa proyekto. Habang si Aya, mag-isa, walang kamay na mahahawakan, walang balikat na masasandalan. At ang lalaking dapat niyang kasama ay abala sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng aming bubuuing pamilya. Pagkatapos makuna ni Aya, nagbago siya, Marco. Pakiramdam niya, wala daw siyang kwentang babae. Hindi niya raw magawang iligtas at alagaan ang anak niyo. At wala na raw siyang maibibigay sa'yo. Sinisi niya ang sarili niya. Kasi hindi daw niya naalagaan yung bata. Hindi niya naprotektahan. Napailing ako. Pero hindi naman niya yun kasalanan. Alam ko. Kaya lang si Aya, hindi siya naniniwala na wala siyang kasalanan. Muli akong natahimik. Unti-unti kong naunawaan kung bakit biglang nag-iba ang lahat. Kung bakit madalas siyang tulala. Kung bakit hindi na siya makatawa. Kung bakit madalas na lang siyang magkulong sa kwarto kahit na ayain ko siya noong mag-date kaming dalawa. Akala ko talaga napagod lang siya sa relasyon namin. Hindi ko alam na may higit pala siyang dahilan. At may sugat pala siyang mag-isang dinadala. Pero kung ganun, bakit siya umalis? Bakit niya ako iniwan? Bakit siya pumili ng iba? Huminga ng malalim yung nanay ni Aya. Doon pumapasok ang bahagi ng kwentong hindi ko rin maintindihan sa totoo lang, Marco. Napatitig ako sa kanya. May nakilala siyang babae sa isang counseling. Sinikap niyang magpa-counsel para daw makabalik sa dating siya. Napakurap ako. Babae? Tumango siya. Pareho silang nawalan ng anak. Pareho silang wasak. Pareho silang naghahanap ng taong makakaintindi sa kanilang pinagdadaanan. Unti-unti kong naramdaman ang paninikip ng dibdib ko. Hindi dahil babae ang minahal niya, kundi dahil sa panahong kailangan niya ako, ibang tao ang nakahawak sa kamay niya. Hindi niya pa planong mahulog. Dahan-dahan lang daw yung nangyari. Hanggang sasabay silang naghilom. Hanggang isang araw, napagtanto niyang iba na pala ang tibok ng puso niya. Napayuko ako, Mama Mia. Masakit. Sobrang sakit. Pero sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ko kundi matinding panghihinayang. Kung sana sinabi niya, sana umuwi ako. Sana sinamahan ko siya. Kung sana hindi ko inakalang sapat na lagi yung tanong na okay ka lang ba? Minsan kasi hindi pala sapat ang pagtatanong. Kailangan mo ring marunong makinig sa mga sagot na hindi binibigkas ng dibdib. May inilabas na sobre ang nanay ni Aya. Iniwan niya ito. Bago siya umalis at nagpunta sa kung saan na hindi ko alam.
Inutusan niya akong ibigay lang ito sa'yo kapag tuluyan na siyang makaalis. Kinuha ko yun. Hindi ko agad binuksan. Parang natatakot akong malaman ang laman nun. Basahin mo na lang kapag handa ka na, Marco. Tumango ako. Pagkatapos nun ay tumayo siya, pero bago siya tuluyang makaalis ay hinawakan niya ang balikat ko. Marco, lumaban ka rin para sa sarili mong buhay. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga tanong na wala ng kasagutan. Ngumiti ako ng mapait. Susubukan ko po. Pagdating ko sa apartment, ilang oras kong tinitigan yung sobre. Hindi ko yun magawang buksan. Pakiramdam ko kasi kapag ginawa ko yun, magiging totoo na talaga ang lahat. Bandang 11:00 na ng gabi. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan kong binuksan yung sobre. May isang liham at isang ultrasound picture. Nang makita ko yun, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahigpit ko yung niyakap habang umiiyak. Sa likod ng larawan, may sulat kamay ni Aya. Pasensya ka na, Marco. Kung nabasa mo na to, ibig sabihin natupad ko na ang desisyong matagal kong kinatatakutang gawin. Hindi ako umalis dahil kulang ka. Umalis ako dahil araw-araw kong nakikita kung gaano ka nasasaktan sa isang taong unti-unti nang nawawala sa kanyang sarili. May mga bagay akong gustong ipaliwanag sa'yo pero hindi kasya sa isang liham. Kung darating ang araw na handa ka ng makinig, pumunta ka sa lugar kung saan tayo unang nangarap ng kinabukasan. Natigilan ako. Sa ibaba ng liham may nakasulat na isang address. Isang lugar na matagal na naming hindi napupuntahan. Ang lumang bahay sa tabi ng lawa. Kung saan una kong sinabi kay Aya na gusto ko siyang makasama habang buhay. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon. Pero alam kong ang pagtatapos ng kwento naming dalawa ay hindi pa pala nagsisimula. May mga lugar na hindi mo na kailangang hanapin. Kahit lumipas ang maraming taon, kabisado pa rin yun ang puso mo. Isang linggo akong nagdalawang isip. Araw-araw kong tinitingnan ang address na nakasulat sa liham ni Aya. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung handa na ba akong malaman ang natitira pang katotohanan. Pero sa bawat gabing hindi ako makatulog, lalo kong naiintindihan na may mga sugat na hindi naghihilom hanggat hindi mo hinaharap. Kaya nung sumapit ang Sabado, isinakay ko ang sarili ko sa lumang pick-up na matagal nang hindi nagagamit. Habang binabaybay ko ang makipot na kalsada papunta sa lawa, isa-isang bumalik ang mga alaala. 21 taong gulang kami nang una kaming makarating doon. Pareho kaming wala pang trabaho noon. Parehong wala pa kaming pera. Nagbaon lang kami noon ng tinapay, instant coffee at lumang banig. Kapag yumaman tayo, bibili tayo ng bahay na may tanawing ganito. Sabi ni Aya habang nakatingala sa langit. Tinawanan ko siya. Bakit bahay agad? Pwede namang kotse muna. Umirap siya. Hindi, gusto ko bahay. Bakit nga? Dahil gusto ko yung may inuuwian tayo. Simple lang ang pangarap niya. Hindi mamahaling sasakyan, hindi malaking negosyo, hindi bakasyon sa ibang bansa. Isang tahanan lang. At isang taong sigurado siyang uuwi sa kanya. Hindi ko alam na darating ang araw na ako pala ang hindi na niya gustong uwian. Makalipas ang 2 oras na biyahe, narating ko na rin yung lumang bahay. Nandun pa rin ito. Mas luma na, mas kupas ang pintura, pero hindi nagbago ang pakiramdam. Parang bumalik ang lahat
Ang una naming halik, ang una naming malaking away, at ang unang mahal kita. Dahan-dahan akong umakyat sa balkonahe. Napansin kong may maliit na paso ng sampagita. Buhay pa ang halaman. Nagtaka ako. May nag-aalaga pa rin dito? Pagpasok ko sa bahay ay lalo akong nagulat. Malinis ang loob. Walang alikabok. May mga bagong kurtina. Ang alam ko, Mama Mia, walang tao doon. Ang alam ko, walang nakatira. Nilagay lang mang doon yun para may maistambayan yung mga taong alam yung lawa at namamasyal. Naglakad-lakad ako sa loob hanggang sa may nakita akong isang kahong kahoy. Tinignan ko yun. Parang may bumubulong sa akin na kapag binuksan ko yun, wala nang atrasan pa. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inangat ang takip ng kahon na yun. Hindi pera ang laman, hindi alahas, kundi 8 magkakahiwalay na envelope. Bawat isa ay may petsa at bawat isa ay nakapangalan. First year, second year, third year, hanggang 8th year. Nalito ako. Bakit 8 liham? Mama Mia, sa pagiging curious ko ay binuksan ko yung una. Yung may nakalagay na first year. At nagulat ako dahil pangalan ko ang nakalagay doon. Marco, kung binabasa mo to, malamang tapos na ang lahat. Alam kong magtataka ka kung bakit gumawa ako ng 8 liham. Simple lang ang sagot. Ayokong maalala mo ang huling bersyon ko. Gusto kong maalala mo pa rin kung paano kita minahal mula umpisa. Noong unang taon natin, sobrang yabang mo. Akala mo kaya mong ayusin ang lahat, pero ang totoo, ikaw ang unang lalaking nagparamdam sa akin. Naligtas akong umiyak. Nung namatay ang tito ko na pinakamalapit sa akin, ikaw yung hindi umalis sa tabi ko. Simula noon, alam kong ikaw na ang tahanan ko. Naaalala ko ang gabing yun, Mama Mia. Magdamag kaming nakaupo sa labas ng ospital. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko lang ang kamay niya. At sinabi kong, hindi mo kailangang maging matatag ngayon. Sumunod kong binuksan yung 3rd year or 3rd year. Naalala mo ba nung mawalan ka ng trabaho? 3 buwan kang walang sweldo. Araw-araw mong sinasabing pabigat ka. Hindi mo alam na lihim akong umiiyak sa banyo. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil nasasaktan akong makita kang question mo ang halaga mo. Hindi kita minahal dahil may pera ka. Wala nga tayong kapera-pera nung nagkakilala tayong dalawa, 'di ba? Minahal kita dahil ikaw si Marco. Hindi ko na napigilang mapahagulgol. Sa loob ng 8 taon, hindi ko man lang nalaman na ganito pala niya ako nakikita. Isa-isa kong binasa ang bawat liham. May mga kwentong nakalimutan ko na. Ang unang ulan na sabay naming nilakad. Ang unang birthday na wala kaming pambili ng cake, kaya tinapay na lang na may kandila ang kinain namin. Ang unang pagkakataong muntik na kaming maghiwalay at kung paano namin piniling magsimula ulit. Habang tumatagal, mas lalo akong nalilito. Kung ganito niya pala ako kamahal, bakit niya ako iniwan? Nang buksan ko ang huling envelope, yung 8th year, nanginginig ang mga kamay ko. Ito ang pinakamanipis sa lahat. Iisang papel lang ang laman. Ito na ang pinakamahirap kong liham sa'yo. Kung umabot ka rito, ibig sabihin, hindi ka sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Marco, hindi kita iniwan dahil tumigil akong mahalin ka. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita.
Napaatras ako. Hindi ko na maintindihan. Kasi kung mahal niya ako, bakit? Bakit niya ako piniling saktan? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Pero may mga pagmamahal na hindi sapat para manatili. Nung nawala ang anak natin, may bahagi ng sarili ko na hindi na nakabalik pa. Sinubukan ko siyang hanapin ulit. Araw-araw, buwan-buwan, pero habang ikaw ay abala sa pagsalba sa pangarap nating dalawa, ako naman ay unti-unting nalulunod sa sobrang lungkot. Hindi kita sinisisi, Marco, dahil hindi mo naman talaga kasalanan. Hindi mo lang nakita kung gaano na ako kalalim noon. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko na mapigilan ng pag-iyak. Hindi dahil sinisisi niya ako, kundi dahil hindi nga niya ako sinisi. At mas masakit pala yun. May huling bahagi pa ang liham na yun. May isang bagay pa akong hindi nasabi sa'yo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Nung nasa counseling ako, may nakita akong taong tumulong sa akin. Hindi ko sinadyang mahulog, pero nangyari. At bago pa kita tuluyang iwan, sinabi ko sa kanya na may isang bagay akong kailangang tapusin. Ang magpaalam ng maayos sa lalaking minsang naging buong mundo ko. Kaya nang sabihin mong ihahatid mo ako, doon ako tuluyang nawasak. Dahil kahit sa huling pagkakataon, pinili mo pa ring mahalin ako kesa saktan kahit na nasaktan kita. Hindi ko na namalayan na halos mabasa na pala ng luha ang buong papel na hawak ko, Mama Mia. Sa ilalim ng kahon ay may isa pang maliit na bagay, isang lumang susi at isang perasong papel na may maikling mensahe lang. Kung gusto mong maintindihan kung bakit hindi ko kayang magsimula ulit sa'yo, gamitin mo ang susi sa silid sa likod ng bahay na to. Dahan-dahan akong tumayo. Sa likuran ng lumang bahay ay may maliit na kwartong dati ay lagi namang nakasarado. Hindi pa namin yun kailanman nabuksan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang susing ito. Pero ngayon, nasa kamay ko na ang susing yun. Ano man ang nasa loob ng silid na yun ay siguro napakabigat. May mga pinto pa lang kapag binuksan mo, hindi bahay ang papasukin mo, kundi ang nakaraan. Mahigpit kong hinawakan ang lumang susi. Ilang segundo akong nakatayo sa harap ng maliit na silid sa likod ng bahay na yun. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, yung kaba o yung takot na baka pagkatapos kong buksan ang pintong yun ay tuluyan na talagang magbabago lahat ng pinaniniwalaan ko. Huminga ako ng malalim at ipinasok ang susi. Nag-click. Parang kasabay ng tunog ng kandado ang pagkaputol ng huling pag-asang baka may paraan pa para maibalik ang lahat sa dati. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Humalimuyak ang amoy ng kahoy at lumang papel. Hindi ito bodega. Hindi rin ito simpleng kwarto. Isa pala yung maliit na art studio. Napangiti ako ng mapait. Noon pa man, pangarap na ni Aya ang magkaroon ng sariling studio. Mahilig kasi siyang magpinta, pero nang magsimula kaming mag-ipon para sa bahay, siya mismo ang unang nagsabing isang tabi muna ang pangarap niya. Balang araw na lang, lagi niyang sinasabi. Hindi ko alam na may balang araw pala siyang binuo nang hindi ko nalalaman. Sa isang sulok ay may mga tuyong pintura, may mga brush na maayos na nakalagay sa garapon. At nakasandal sa dingding ang mahigit 20 canvas na natatakpan ng puting tela. Isa-isa kong inalis ang takip. Ang una, larawan ng 2 taong naglalakad habang umuulan. Alam ko kaming 2 yun. Yung pangalawa, yung hiningi niya sa aking graduation picture ko.
Yung pangatlo, alam ko yung itsura. Yung maliit naming apartment na inuupahan. Lahat ng mga mahahalagang alaala namin iginuhit niya. Hindi lang sa isip, kundi sa bawat kulay. Parang natatakot siyang makalimutan ang bawat sandaling naging masaya kaming dalawa. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko na mapigilan ang pag-iyak noon, Mama Mia. Sa loob ng 8 taon, akala ko ako lang ang mahilig mag-ingat ng alaala. Mas higit pa pala siya. Sa pinakadulong bahagi ng silid ay may isang malaking canvas na natatakpan ng itim na tela. Kakaiba ito, mas malaki, mas maingat ang pagkakatakip. Dahan-dahan kong hinila ang tela at para akong nawalan ng hininga. Larawan iyon ng isang batang babae. Mga 3 taong gulang siguro. Nakatayo siya sa gitna ng damuhan habang nakangiti. Sa kanan niya, mukhang ako yun. At sa kaliwa niya, mukhang si Aya. Magkahawak kami ng kamay na para bang isang masayang pamilya. Napalunok ako. Hindi ito alaala. Hindi ito nangyari. Isa itong pangarap. Sa ibabang sulok ng painting ay may nakasulat na maliit. Kung nabuhay siya, baka ganito ang itsura ng ating pamilya. Tuluyan na akong napaluhod. Hindi ko na mabilang kung ilang minutong lumipas habang nakatitig lang ako sa larawang iyon. Ngayon ko lang lubos na unawaan. Hindi lang pala siya nawalan ng anak. Nawalan siya ng buong mundong matagal na niyang binubuo sa isip niya. Mama Mia, hindi ko alam pero iyak lang ako ng iyak doon. Pagkatapos kung umiyak ng halos 3 oras, ang ginawa ko ay sinarado ko ulit yung silid. Binalik ko lahat ng sulat dun sa lumang kahon. Dun sa kahoy na kahon. Pati na rin yung susi ay binalik ko kung saan ko yun nakuha. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Nagpaalam ako sa bahay na yon at bumalik sa lumang pickup truck at nag-drive pabalik ng apartment. Ewan ko pero matapos kong makita ang mga bagay na yon at matapos kong mabasa ang sulat niyang iyon, pakiramdam ko ay panahon na para ako ay lumaya. Hanggang sa lumipas ang 1.5 taon. Unti-unti akong bumangon. Hindi madali. May mga araw, nagigising akong hinahanap-hanap ang boses ni Aya. May mga gabing napapadaan ako sa paborito naming kainan at napapatigil. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti ding dumalang ang araw ng pag-iyak ko. Kung dati umiiyak ako, gabi-gabi kapag mag-isa na lang ako sa kwarto, ngayon ay lumilipas na ang ilang araw bago ako umiyak ulit. Hanggang sa natuto na akong ngumiti sa mga alaala. Sa halip na masaktan sa bawat paggunita. Isang umaga, hindi pa nga ako nakakapunta sa trabaho ay tinawagan na ako ni Dennis. Pare, may opening dito sa Architecture and Community Project. Gusto mong subukan? Nung dati, Mama Mia, tatanggihan ko agad yung mga work for charity. Inisip ko kasi hindi naman ako nagpakahirap sa pag-aaral para lang ibigay ng libre ang serbisyo ko. Pero ngayon napaisip ko. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naisip kong bakit hindi ko kaya subukan na tumulong? Bakit hindi ko kaya subukan na ibahagi ang talento at ang pinag-aralan ko sa ibang tao ng libre? Kaya sumagot ako ng sige. Doon nagsimulang magbago ang buhay ko. Kasama ang isang grupo ng mga volunteers, nagtayo kami ng maliit na bahay para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo o ng kung ano-ano mang unos sa buhay. Sa bawat bahay na natatapos, pakiramdam ko unti-unti ring nabubuo ang sarili kong
matagal nang nawasak. Minsan pala, hindi lang bahay ang pwede mong itayo. Mas mahalaga na maitayo mo ang sarili mo pagkatapos mong madapa ng pagkalakas-lakas. Halos 2 taon nang lumipas mula nung nag-volunteer ako, isang hapon matapos ang turnover ng isang proyekto sa isang probinsya na aming pinupuntahan para tulungan, ay napag-isipan kong maglakad-lakad sa tabing ilog, Mama Mia. Habang nakaupo ako sa isang bangko ay may batang lalaking lumapit sa akin. "Kuya, nahulog po ang lapis ninyo." Ngumiti ako. Pinulot ko ang lapis at inabot ko sa kanya. "Sa'yo na." "Salamat po." Pagkatapos noon ay tumakbo siya pabalik sa kanyang ina. Pinagmamasdan ko silang dalawa. Napangiti ako. Hindi na masakit. May konting kirot pa rin. Hindi naman na siguro mawawala yun. Pero hindi na katulad ng dati yung sakit. Doon ko naisip, marahil ito ang ibig sabihin ng paghilom. Hindi naman talaga ang tuluyang pagkawala ng sakit, kundi ang pagkatutong mabuhay kahit dala-dala mo pa rin ang bakas nito. Makalipas ang ilang buwan ay muli akong bumalik dun sa bahay sa tabi ng lawa. Iniisip ko kung nandun pa rin yun. Iniisip kong i-renovate ko yun ng mag-isa. Pagdating ko dun, Mama Mia, ay nandun pa rin yung bahay. Hindi na ako umiiyak. May dala akong bagong paso ng sampagita. Pinalitan ko ang tuyong halaman sa balkonahe. Pagkatapos ay umupo ako sa parehong lugar kung saan kami minsang nangangarap noon. Hanggang sa mahina akong nagsalita. "Aya, salamat. Pinatawad na kita. At sana napatawad mo na rin ang sarili mo." Umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon at sa unang pagkakataon, hindi na yung tunog ng pamamaalam, kundi tunog na ng pagpapatuloy. Habang papalubog ang araw ay tumayo ako. Sinulyapan ko sa huling pagkakataon ng lumang bahay. Ngumiti ako. Hindi dahil kinalimutan ko na siya, kundi dahil alam ko kung nasaan man naroroon si Aya. Alam ko, Mama Mia, na naging totoo ang pagmamahalan naming dalawa. Alam ko na hindi din niya ako gustong saktan. Alam ko na hindi niya kailanman inisip na saktan ako. Kaya lang, nangyari ang mga nangyari. Kung nasaan man siya, gusto ko ring makita na masaya siya. Pumasok ako sa sasakyan. At bago ko papaandarin ang makina ay napatingin ako sa bakanting upuan sa tabi ko. Nung una pakiramdam ko habang buhay na yung mananatiling walang laman. Pero ngayon, hindi na. Hindi dahil may pumalit, kundi dahil hindi ko na kailangan na may umupo roon para maging buo ako. Dahan-dahan kong pinaandar ang sasakyan. Habang papalayo ako sa lawa, napangiti ako at mahina akong ibinulong ang mga salitang noon ko lang naintindihan. Salamat. At kung saan ka man naroroon ngayon, sana tunay kang masaya. Sana masaya kayong dalawa. Sana matagpuan mo rin ang katahimikan na nawala sa'yo nung nasaktan kita, nung nawala ang anak nating dalawa. Hindi ko na kailangang habulin ng nakaraan, Mama Mia. Yun din ang natutunan ko sa haba ng panahon na ginugol ko para maghilom sa sakit na naranasan ko sa naging relasyon naming dalawa ni Aya. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit yung mga bagay-bagay. Dahil minsan, ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig ay hindi ang pagpigil sa taong mahal mo,
kundi ang pagkakaroon ng lakas para palayain siya. Habang pinipili mo ring iligtas ang sarili mong puso, ang pagpapalaya sa taong mahal mo, lalo na kung ang gusto naman talaga niya ay lumaya mula sa piling mo, ay pagpapalaya mo rin sa sarili mo. Sa mga dumadaan ngayon sa matinding pighati, sa matinding sakit dahil sa breakup, totoo yan, masakit yan, naranasan ko yan. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit gaano kasakit, maghihilom din, lalo na kung pipiliin mong magpatuloy kesa sa magmukmok at ilugmok ang sarili sa pait at sakit. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay nabigyan ko kayo ng inspirasyon dahil dito sa kwento namin ni Aya na ibinahagi ko sa inyo. Sana po dumating yung araw na makita ko ulit si Aya. Hindi para makipagbalikan sa kanya, kundi gusto ko lang din, Mama Mia, na magkaroon ng tamang pag-uusap sa pagitan naming dalawa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Marco. Hala ka! Grabe naman ang kwento ni Marco. Akala ko may namatay, akala ko ganyan. Kasi nung binasa ko to, bali outline lang, naisip ko, bakit parang ang bigat ng story? Parang ganon. So, akala ko may mga namamatay na mga ganyan. Wala pala. Namatay lang pala ang damdamin at ang pag-ibig. Well, ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman talaga natin mapipili kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Kasi, may mga pagkakataon talaga na akala natin yun na yun eh. Akala natin eto na, pero bigla-bigla may mga pagbabago, bigla-bigla may mga mangyayari na makakapagpabago ng lahat. Kaya ang ending, maghihiwalay din. Pero sa tingin ko, sa totoo lang, ang napaka-courageous na gawin ng isang tao ay yung palayain ng taong mahal niya para lumigaya sa piling ng iba. 'Di ba? Napakasakit kaya nun. 'Di ba? Mas ano na yung sasabihin mo, walang liligaya. O, tabla-tabla tayo dito, ganun. Pero kapag ganyan na parang pinalaya mo siya para maging maligaya siya sa harap ng sa piling ng iba, yun pinakamatapang na pwedeng gawin ng isang tao. Ang tapang-tapang mo kapag marunong kang magpalaya. Ganun! Maraming salamat, Marco. At kung nasaan man itong si Aya, naku, bukas po ang ating programa para mag-share ka rin ng sarili mong kwento. Bakit naman, di ba? May sagutan na mangyayari. Bakit di mo sinabi kay Marco ang tungkol sa pagbubuntis mo? Bakit mo kasi inantay na parang mag-surprise ka pa sa birthday? Ayan tuloy. Hindi pala nabuo ng husto yung bata, di ba? Well, anyways, para sa mga nagtataka kung bakit walang video ang ating upload today, kahit na weekdays pa naman, hindi po sinasadya ng inyong Mama Mia. Ang nangyari po, nagloko na naman yung battery. Kasi hindi na fully charge eh. Ganun pala siya pag hindi baka fully charge. Atat na kasi ako mag-record, hindi pa fully charge. Kaya ayun tuloy. Nawala tuloy ang ating itsura. At syempre, nung chinek ko, sayang naman yung na-record ko, 'di ba? Kung hindi ko ipagpapatuloy. Kaya pagpapatuloy lang natin. Di naman tong mukha ko ang importante para sa inyo, kundi yung kwento naman natin, 'di ba? Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Nawa po ay makapag-like na rin kayo at makapag-share ng video na ito ni Marco. At syempre, pagkatapos niyong gawin yan, sana naman ay mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscribers dahil malapit na po tayong mag 80,000. Ayan, maraming salamat. Hi ako sa ating mga members na laging nandyan para sa atin, hindi nang iiwan.
Maraming salamat po. Hello kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Gimaras Girl. Ayun, ang pinakamatitindi dahil pinakamatagal na nating mga members ang mga yan. Hello din ako kay Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Mac Dax, Benson Boyser, Rico Sedanco, Colleen Rose Arevalo. Hindi pa nagbabalik si Colleen. Ano ngayon? Nare-record ko ito ay July 7. July 7. So, nawala pa si Colleen ng mga panahon na to. Hindi ko alam kung magbabalik siya in the next few days. Rosa Arevalo, Miriam Gutierrez, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Rosel Macdolor, Pepe Macaranas, Kimber Dudes Balyador, at syempre, hello ako kay Evelyn Kawit. Hi, Evelyn! Maraming salamat sa pagpapag-gold member mo. Ayan, gold talaga. At syempre, hello din ako sa atin pong mga suki na mga subscribers na hindi man magawang makapag-pa-member, pero andito naman. Maraming salamat. Hi ako kay Rosita Benavides, Ariel Sinoy, Choi Pigoro. Bakit parang bago yung mga pangalan na nababasa ko today? Hello sa inyo. Hi din kay Delvin Cruz. Maraming salamat. Kay Cha Pasensya, Charlene Baclohan, thank you very much. At kay Aida Hoffman from Australia, maraming salamat sa inyo. Hello din kay Jessa May Cruz. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you very much talaga sa hindi ninyo pagsasawang magsuporta. At syempre, hindi rin kayo nagsiskip ng ads. Noraida Abdul, maraming salamat. Hi din kay Rebecca Gagarin. Ako po ang inyong Mama Mia. Maraming thank you ulit. Mwah, mwah, mwah. I love you. Mag-ingat po kayo. Bye-bye.